Ano ang talagang mapanganib sa isang tao? Hindi ito ang pinakamaingay na lalaki sa silid o ang naghahanap ng pagpapatunay mula sa bawat sulok. Hindi. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa isang tahimik, ang isa na nakatayo bukod, ang isa na umunlad ng mag-isa. Ang lalaking Sigma na mas pinipili ang pag-iisa kaysa sa walang kabuluhang daldalan ay nagtataglay ng mga katangiang nagpapahiwalay sa kanya sa mga paraan na marami lamang ang mapapanaginipan. Ngayon, aalamin natin kung bakit lubhang mapanganib ang isang lalaking Sigma na laging nag-iisa at kung bakit ang kapangyarihang hawak niya ay hindi katulad ng anumang inaasahan ng lipunan. Magsimula tayo sa pundasyon ng kanyang lakas, ang kanyang panloob na mundo. Nakikita mo, ang lalaking Sigma ay hindi lamang nag-iisa. Una, ginagamit niya ang kanyang pag-iisa upang bumuo ng isang malawak na panloob na universo, isang puno ng mga ideya, estratehiya at mga pangitain. Habang ang iba ay naghahanap ng libangan at mga distractions, abala siya sa paggawa ng patong-patong sa kanyang isipan. Siya ay naging isang dalubhasang arkitekto ng mga kaisipan na nagsasalansan ng insight sa ibabaw ng insight hanggang sa kung ano ang hawak niya sa loob ay maging mas kawili-wili kaysa sa mababaw na mundo sa labas. Ginagawa siya ng panloob na mundong ito na isang misteryo, isang taong malalim, isang taong may nakatagong komplikado. Kapag nakikipag-usap ka sa isang Sigma, hindi ka lang nakikipag-usap sa isang tao. Nakikipag-usap ka sa isang buong masalimuot na mundo na ginawa niya sa kanyang oras na nag-iisa. Makikita mo lang kung ano ang pinahihintulutan niyang makita mo. Isang sulyap, isang ideya sa antas ng ibabaw, habang ang iba ay nananatiling labyrinth na hindi talaga maaabot ng sinuman. Ang malalim na kakaibang ito ang nagpapakilala sa kanya at nagiging natural na mausisa ang iba, ngunit nag-aalangan. Pagkatapos ng lahat, hindi araw-araw na nakakatagpo ka ng isang tao na gumagana sa ibang antas sa kabuuan. Ikalawang gawing tool, ang katahimikan. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa katahimikan. Karamihan sa mga tao ay natatakot sa katahimikan. Ginagawa nitong hindi komportable. Lumilikha ito ng pressure na sabik silang mapawi sa pamamagitan ng pagpuno sa hangin, ng maliliit na usapan at walang kabuluhang satsat. Ngunit ang lalaking Sigma ay hindi tulad ng karamihan sa mga tao. Ginagamit niya ang katahimikan bilang sandata, madiskarteng, makapangyarihan at may intensyon. Hindi siya natatakot na hayaang bumanat ang katahimikan na ipadama sa iba ang bigat ng kanilang sariling mga salita o ang kanilang kakulangan nito. Isipin na nakaupo sa tapat niya, sinusubukang umiwas sa isang tanong, sinusubukang iwasan ang katotohanan. Habang ikaw ay natitisod sa iyong mga palusot, siya ay nananatiling tahimik, nakatitig, nakikinig, hinahayaan ang katahimikan na lumakas. Nagiging salamin ang katahimikang iyon na pinipilit kang harapin ang sinusubukan mong itago. Hindi niya kailangang humingi ng katapatan. Hinihingi ito ng katahimikan para sa kanya. Ito ay nakalilito, ito ay nakakabagabag, at ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Alam ng Sigma ang lakas ng katahimikan at ginagamit niya ito upang ipakita ang katotohanan sa isang mundo kung saan napakaraming sabik na magtago sa likod ng ingay. 3 laser-focused goals. Hindi tulad ng karaniwang tao na ang mga layunin ay umaalinlangan at nagbabago sa bawat bagong trend. Ang Sigma na lalaki ay nagtatakda ng mga layunin na hindi masisira. Kapag nagpasya siya sa isang landas, siya ay gumagalaw patungo dito ng may katumpakan, ng walang pagkagambala at hindi nangangailangan ng palakpakan. Ang kanyang focus ay parang isang laser, pinuputol ang ingay, hindi pinapansin ang kalat at nakatuon sa kung ano ang pinakamahalaga. Sa mundo ngayon, kung saan ang bawat distraction ay isang click lang,
ang ganitong uri ng pagtutok ay parehong bihira at nakakatakot. Karamihan sa mga tao ay patuloy na hinihila sa 1,000 direksyon, social media, balita, opinyon ng ibang tao. Ngunit hindi hinahayaan ng Sigma ang mga bagay na iyon na makahadlang sa kanya. Nilinang niya ang isang antas ng disiplina na nagpapahintulot sa kanya na hadlangan ang lahat ng bagay na hindi nagsisilbi sa kanyang layunin. Ang kanyang walang humpay na pagtugis sa kanyang mga layunin ay ginagawang hindi lamang siya epektibo, ngunit hindi rin mapigilan. Hindi niya kailangan ng crowd na nagyaya sa kanya. Kailangan lang niya ang kanyang paningin at ang kanyang paghahangad para magawa ito. Ang karaniwang tao ay umiiwas sa mga hindi komportable na sulok ng kanyang sariling isip. Mas madaling panatilihing magaan ang mga bagay, manatiling nakakagambala at maiwasan ang pagsisid ng masyadong malalim. Ngunit ang lalaking Sigma, kabaligtaran ang ginagawa niya. Siya ay sumisid muna sa kanyang mga takot, kanyang mga pagkabalisa, kanyang mga pagdududa. Hindi siya tumatakas sa kanyang mga demonyo. Hinarap niya sila, binuwag-buwag, at lumakas ng mas malakas dahil dito. Isipin ang isang lalaking nakaupong mag-isa sa kadiliman. Walang distractions, nasa isip lang niya. Karamihan sa mga ito ay nakakatakot, ngunit hindi ang Sigma. Kusang loob niyang ginalugad ang sarili niyang kadiliman, tinatanggal ang sarili niyang mga kahinaan, at sa paggawa nito, nabubuo ang katatagan na hindi maarok ng iba. Dahil sa malalim na pagmumuni-muni sa sarili na ito, halos hindi siya masira. Siya ay naging sa kaibuturan ng kanyang isip at siya ay lumabas na mas malakas, hindi natatakot. At iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib, dahil ang isang tao na nakakaalam ng kanyang sariling kadiliman ay hindi isang taong madali mong takutin o kontrolin. Numero 5. Hindi planadong tunggalian. Narito ang isang bagay na mas kawili-wili. Ang kanyang mismong presensya ay lumilikha ng kompetisyon. Hindi dahil sinusubukan niyang makipagkompetensya, ngunit dahil sa kanyang tahimik na kumpiyansa ay nagtatanong ang iba sa kanilang sarili. Ang lalaking Sigma ay walang malasakit sa panlabas na pagpapatunay. Wala siyang pakialam kung aprubahan siya ng mga tao at tiyak na wala siyang pakialam sa pagpapahanga ng sinuman. Ngunit ang mismong kawalang interes na ito ay nag-uudyok ng likas na pangangailangan sa iba na patunayan ang kanilang sarili. Isipin na nasa isang silid na may kasamang lalaking Sigma, isang taong hindi humihingi ng iyong pag-apruba, na hindi sumusubok na magpahanga at tila ganap na komportable sa kanyang sariling balat. Ginagawa nitong hindi mapalagay ang mga tao. Nagsisimula silang magtaka kung bakit siya ay napaka-self-contained, kung bakit hindi niya sinusubukan na magkasya tulad ng iba. At biglang nakita nila ang kanilang mga sarili na sinusubukang makipagkumpetensya para sa kanyang paggalang. Sinusubukang manalo sa isang laro na hindi pinaplano ng Sigma. Ang tahimik na pagtitiwala na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ginagawa nitong makita ng mga tao sa kanya kung ano ang kulang sa kanilang sarili. At ang pagsasakatuparan na iyon ay kadalasang humahantong sa hindi planadong tunggalian. Numero 6 na, kontrol sa pagnanasa. Ang lakas ng lalaking Sigma ay hindi lamang nagmumula sa kanyang hinahabol. Galing din ito sa iniiwasan niya. Siya ay may antas ng kontrol sa kanyang mga pagnanasa, nakakaunti lamang ang nakakaintindi. Hindi niya kailangan ng instant gratification. Hindi niya kailangan ang panandaliang kasiyahan na hinahabol ng karamihan. Ito man ay material na pag-aari, mababaw na relasyon o walang laman na papuri. Nakakatakot
ang ganitong uri ng pagpigil dahil nagiging immune siya sa mga bitag na bumibitag sa iba. Isipin ang modernong mundo. Gaano karaming mga tao ang alipin sa kanilang mga pagnanasa. Hinahabol ang susunod na mataas, ang susunod na kilig, ang susunod na bagay na nangangako ng kaligayahan. Ang lalaking Sigma ay hindi nahuhulog dito. Pinagkadalubhasaan niya ang kanyang mga pagnanasa at iyon ang dahilan kung bakit siya hindi mahipo. Hindi siya maaaring tuksuhin, suhulan o maimpluwensyahan ng mga bagay na madaling makaiwas sa karaniwang tao. Ang kanyang kalayaan mula sa pagnanais ay gumagawa sa kanya na hindi mahuhulaan at iyan ay ginagawa siyang mapanganib sa mga taong umunlad sa pagkontrol sa iba. Bilang 7, pag-unawa sa kalagayan ng tao. Ang paggugol ng oras ng mag-isa ay nagbigay sa lalaking Sigma ng isang bagay na bihira, isang malalim na pag-unawa sa kalagayan ng tao. Ginugol niya ang hindi mabilang na oras sa pagmamasid, pagmuni-muni at pag-unawa hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kung ano ang nagtutulak sa mga tao. Alam niya kung ano ang nagpapakiliti sa kanila, kung ano ang nag-uudyok sa kanila, kung ano ang nakakatakot sa kanila, at kung ano ang nagpapanatili sa kanila sa gabi. Ang pananaw na ito ay isang tabak na may 2 talim. Pareho itong regalo at sandata. Kapag nakikipag-ugnayan siya sa iba, nakikita niya ang mga fakad, ang mga kasinungalingan, at ang mga manipulasyon. Alam niya kapag may nagtatangkang linlangin siya at alam niya kung anong mga pindutan ang pipindutin para makarating sa katotohanan. Ang ganitong uri ng kamalayan ay nag-iiwan sa iba ng pakiramdam na nalantad, mahina at kadalasang hindi mapalagay. Napagtanto nila marahil huli na nakikipag-ugnayan sila sa isang taong mas nakakaunawa sa kanila kaysa sa kanilang sarili. At iyon ay isang mapanganib na uri ng kapangyarihan, isang hindi nagmumula sa dominasyon, ngunit mula sa pag-unawa. Bilang 8. Ang pagbuo ng disiplina sa kalooban ng bakal ay isang bagay na pinaghihirapan ng maraming tao. Ngunit ang lalaking Sigma ay nakagawa ng isang bakal sa pamamagitan ng kanyang oras na nag-iisa. Siya ay gumugol ng mga taon sa paghahasa ng kanyang disiplina. Itinutulak ang kanyang sarili na manatiling nakatuon sa kanyang mga layunin at tumatangging mabaluktot sa ilalim ng presyon. Kapag ang iba ay sumuko, siya ay nagpapatuloy. Kapag ang iba ay ginulo, siya ay nananatiling nakatutok. Ang kanyang disiplina ay hindi produkto ng panlabas na panggigipit. Ito ay ipinataw sa sarili at ito ay walang humpay. Ang ganitong uri ng disiplina ay gumagawa sa kanya ng isang mabigat na puwersa. Hindi siya natitinag ng mga pag-urong ni nasisiraan ng loob ng mga hadlang. Nagtayo siya ng isang panloob na kuta ng paghahangad na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na sumulong, anuman ang humahadlang sa kanyang paraan. Para sa mga taong kulang sa parehong antas ng disiplina, ang kanyang presensya ay maaaring nakakatakot. Nakikita nila sa kanya ang isang lakas na wala sa kanila at ang realisasyong iyon ay kadalasang nag-iiwan sa kanila na makaramdam ng takot at inspirasyon. Number 9. Observational learner. Isa sa pinakabanayad ngunit makapangyarihang katangian ng lalaking Sigma ay ang kanyang kakayahang matuto sa pamamagitan ng pagmamasid. Hindi niya kailangang maging sentro ng atensyon. Hindi naman kailangan na siya ang madalas magsalita. Sa halip, siya ay nanonood, nakikinig, at natututo. Kinukuha niya ang mga subtleties ng mga pakikipag-ugnayan ng tao, ang hindi sinasalitang dinamika, ang wika ng katawan na naghahayag ng higit pa sa mga salita na magagawa. Habang ang iba ay abala sa pagsisikap na iparinig ang kanilang mga boses,
Ang Sigma ay tahimik na nangangalap ng impormasyon. Napapansin niya ang maliliit na detalye, ang pagbabago ng tono, ang panandaliang ekspresyon. Ang kakayahang matuto sa pamamagitan ng pagmamasid ay ginagawa siyang hindi mahuhulaan. Mas marami siyang nalalaman kaysa sa ipinahihintulot niya at madalas niyang alam kung ano ang gagawin ng iba bago pa nila ito napagtanto mismo. Ito ay ginagawa siyang isang hindi sinasabing banta, isang lalaking laging nauuna ng dalawang hakbang. Dahil lang sa naglalaan siya ng oras upang obserbahan kung ano ang masyadong abala ng lahat para mapansin. Numero 10. Malalim na pag-unawa sa takot. Sa wakas, dumating tayo sa takot. Ang takot ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa na kumokontrol sa buhay ng mga tao. Ito ang nagdidikta sa kanilang mga aksyon, kanilang mga desisyon, kanilang mga kabiguan. Ngunit ang lalaking Sigma ay gumugol ng sapat na oras na nag-iisa upang tunay na maunawaan ang takot. Hinarap niya ang kanyang pinakamadilim na pag-iisip, inalis ang kanyang mga pagkabalisa at hinarap ng direkta ang kanyang mga kahinaan. Wala na ang takot sa kanya. Ito ay naging isang bagay na naiintindihan niya. Isang bagay na maaari niyang pamahalaan at pagtagumpayan. Ang malalim na pag-unawa sa takot na ito ay ginagawang halos walang takot at ang kawalan ng takot ay nakababahala sa iba. Kapag nakatagpo ka ng isang taong hindi madaling matitinag, na hindi kumikibo sa harap ng kawalan ng katiyakan, napagtanto mo na siya ay kumikilos sa ibang antas. Ang lalaking Sigma ay hindi nakikita ang takot bilang isang hadlang. Nakikita niya na isa lamang itong hamon upang magtagumpay, at iyon marahil ang pinakamapanganib na kalidad sa lahat. Sumasang-ayon ka ba sa mga puntong binanggit ko sa video na ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma male mindset, siguraduhing tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video.